Hi guys, good morning. So today is gagaya kasi ako friend eh. So today is April 6, Saturday, April 6, no? Kasi mag-church kami every Saturday. Tapos kaya maggagayak-gayak, paganda-ganda ng konti para naman amoy maganda tayo. Naaamoy ba ang ganda mga friend? Amoy maganda tayo ngayon, tapos amoy arte-artehan, ganyan. So gusto ko lang muna i-shout out si kumars ko na Jen, tsaka si Tito Marbs na lagi nanonood daw sila ng aking video. Thank you so much. Tapos, habang naggagayak-gayak mga friend, nag-ano ako ng mga comment. So, sabi niya, taga-Europe siya. Nag-curious siya kung magkano yung bills namin dito sa bahay. Meron din ako mga nakita doon sa previous na vlog kung magkano yung bills, utilities, ganyan. So, ito sasagutin ko. Aray ko. So, ito mga guys, yung bills namin ay, kasi dito sa bahay ay dalawang furnace, yung heater. Pero energy efficient na rin siya. Tapos yung garage namin na 4-car garage ay heated garage din siya. So, puro heat. Dito sa bahay, yung isang furnace ay para sa second floor. Tapos yung isang furnace ay para sa main floor at saka yun ang cover niya, tsaka basement. Tapos, sa water naman, yung anak ko laging, pagkagaling niya sa school, liligo, siswim sa bathtub. Tapos, syempre, heated din yun. Tapos, sa water, ganon. Yung nag-move kami, although nakuha namin itong bahay, mga friend, no, September, pero hindi agad kami nag-move. Officially, nag-move kami ng November. Yung talaga yung full blast na nag-move kami. November, nandito na kami, December. Pero binil lang kami ng EPCOR ng January. So, 3 pala ang bill namin mula ngayon. Pero although 5 months na kami nandito, 3 months pa lang kami binibill. January, February, tsaka March. Yung April wala pa eh. So, parang naipon siya. Yung January, ang bill namin ay 1,369.76. Kasama na dyan yung electric energy. Kasi isa lang ang bill namin, ayaw namin magulo eh. Tapos, natural gas, water, wastewater, yun. Kasama doon. Tapos GST. Tapos, yung February namin, yun yung malaki talaga kasi kung natatandaan nyo, yung mga nandito sa Canada, na talagang lumambig yung Alberta, yung -50 yata, 50 something. Sobrang lamig doon mga friend na halos under yung heating namin. Yun ay tumaas talaga siya ng 1,444.99 kasama na. Yun nga yung binanggit ko ng mga including niya. Pero, ngayon na nag-March na medyo nag-warm na siya. So, ito na yung bill namin, 709.73. So, ayun guys, napapansin nyo, ang laki ng diferensya mula nung January at February. Kasi nga, nung tinawag namin bakit ang laki. Explain nila sa amin na hindi na yung parang na idagdag lahat yung mga gamit ng November at December, na i-spread yung bills for January at February. So yung March, sana ganito na lang yung bill namin. Nasa 700. Sa tingin ko naman, parang rin siya sa akin eh. Parang reasonable yung 709. Kasi magsa-summer na. Pero siguro sa winter ulit, ganyan din siguro. Pero maximum na siguro yan. Or pero expected namin na ganyan nga. In-expect na namin na ganyan yung bill namin. Tapos ngayong summer, magpapalagay pa kami ng aircon. So, 2 rin ang aircon na ilalagay. Kasi 2 yung line ng aircon. Yun ang sabi ng builder, 2 daw yung aircon na ilalagay. Pero yung pagtanungan namin, pwede daw 1 lang. Pero yung malaki na yung horsepower ba yun? Ayun mga friend, no? Pagka ganitong bahay kasi, expect mo na ganyan talaga yung mga utilities ng bahay.
At sundan natin yung tanong niya. Sundan natin yung tanong na isa pa na nabasa ko. Sabi niya, tungkol sa utang. Tulad niya, lalaki ng bill namin. Tapos, didagdagan natin ang tanong. Sabi niya dito, how much utang you have na? Oo. Tapos sabi niya isa, utang is real. Tapos hindi pa po inyo yan. So guys, no, dito sa Canada kasi, baka ilang porsyento lang ng tao dito ang walang utang. Baka mostly, nasa mas mataas pa yung maraming utang. Kahit saan namang bansa, di ba mga friend? Tsaka dito sa Canada, kapag may utang ka, pag may utang ka, may history ka ng utang, mas pauutangin ka pa nila, yun ang totoo mga friend, no? Tsaka dito sa Canada, hindi issue ang utang as long as nababayaran mo yung yung kaya mong i-manage yung utang mo, ganon. So hindi naman namin tinatanggi mga friend na wala kaming utang. May utang kami. Nandun na ang lahat kasi wala namang taong walang utang dito sa Canada. Ilang porsyento lang siguro ang mga walang utang kasi baka sobrang yaman na siguro noon ng mga walang utang. At ayun nga, kapag wala ka kasing utang dito mga friend, yung credit score mo, hindi mo maibibuild. Tapos, yung pag wala kang credit score, hindi ka pag-mortgage, hindi ka mabibigyan ng chance kahit nga sasakyan. Kung sakaling utang ka ng sasakyan, tapos yung credit score mo ay hindi ganun kaganda, magre-reflect yan dun sa interest rate na ibibigay nila sa'yo. Ganun yung mga friend, no? Katulad ako, medyo nakapag-build na kasi kami ng credit history dito, credit score. So, yung sa totoo lang yun ng mga bangko na ang nag-offer sa amin nabigyan nila kami ng credit card, i-offer nila yung, dadagdagan nila yung credit limit namin. Tapos, meron na rin akong line of credit, personal line of credit. Dalawa kami ni Papa Bear ko. So, dalawang bangko yun ang meron akong line of credit. So, hindi ko naman in-apply. Yung pre-approve nila ako. So, yung line of credit, mas maganda yun mga friend kaysa sa credit card. Kasi tulad ako, ang dalawang personal line of credit ko, nasa 20,000 plus na nga yung yung kanyang credit limit. Yun ang ginagamit ko pag may mga malalaki kaming purchase. Si Papa Bear nga 4 ang credit line of credit niya eh. Ako 2. Tapos iba pa yung credit card ko. Ang gusto ko lang i-point mga friend, no. Ang laki ng diferensya pag may line of credit ka. Pag maganda na yung line of credit score mo, ikaw na yung hahabulin ng bangko. Tulad ako, inofera nila ako ng line of credit. Ang interest rate ko doon mga friend, lang 7.99 yung variant niya. Tapos, yung isang interest pa, may isa pang interest na sinasabi sila na 2 point something interest for annual. So, lumalabas parang 9% lang annual interest ko doon sa mga line of credit ko. Mas mababa pa nga yung isa kong bangko eh. Yung line of credit ko doon na 20,000 plus din yung credit limit ko doon. Mas mababa pa, parang 6 something lang ang interest ko, annual interest ko. Yung mga i-compare ko doon sa mga credit card ko, yung credit card ko ay 19.99 sa mga ang annual interest rate ko sa mga groceries, tapos pa nag-cash ka yata ay 21.99. Mababa na yun mga friend, kaya sa totoo lang mababa na yung interest rate na yun. Ngayon, ang lumalakad sa market ngayon, kapag binigyan ka nila ng bagong credit card, nasa 22.99 to 23.99 annual interest rate niya binibigay ng sa'yo. Yun yung nanda sa market ngayon. Pero sa akin, medyo okay na kasi 19.99. Kung baga pinagkakatiwalaan ka na ng bangko, kasi nakikita nila yung transaction mo, yung flow ng finances mo sa bangko nila. Kaya kung ano-anong i-offer nila sa iyo. Kaya mga friend, ang ko lang, pag nandito ka sa Canada, pagka may utang ka, maging proud ka.
Maging proud ka. Kasi, the more utang, the merrier. As long as, mai-handle mo siya ng maayos, mabayaran mo siya. Kasi ang ginagawa ko nung pag malalaking purchase kami, gagamitin ko yung line of credit ko, tapos babayaran ko siya. Pag nag-bill sila sa akin, babayaran ko na right away, o kaya half, or kaya pinu-fully paid ko na siya agad-agad. Instead, gagamitin ko yung cash namin, pambayad, or yung credit card ko na pambayad. Mas ginagamit ko yung line of credit ko. Kaya lagi nilang ini-increase ako eh. Tatawag pa nga sila sa akin, i-increasean ko yung credit limit mo, ganyan yung bangko. Ang dinidil ko naman sa kanila, wag mo nang increase kasi hindi ko siya masyadong na-full, hindi ko siya talaga napupuno, nagagastos lahat. Ang inaano ko lang, yung babaan pa nila yung interest rate ko. Yun. So, binababaan naman nila, o kaya kung hindi, okay lang din kasi okay na ako dun sa ganun. Kasi ang baba ang maganda mga friend, kung magkakaroon kayo ng line of credit, mas maganda siya kaysa sa credit card, sa mga Visa, Mastercard. Kasi meron din akong Mastercard, meron din akong Visa. Tapos, yun nga, line of credit, mas malaki ang score nun, mas malaki ang mapupuntahan ng credit score nyo kapag meron kayong inoferan kayo ng line of credit. Kasi ang hirap nun applyan dito mga friend, no? Although hindi ako nag-apply, sila naman nag-offer, why not grab it? Parang ganun. Kasi nga, nakikita nila kung anong mapapakinabangan ka din nila. Parang ganun. Ayun mga friend, yun lang. Ano pa ba? Yun nga, walang masama kung umutang. Yun ang quote ko. Walang masama kung umutang. Umutang ka as long as kaya mo bayaran, i-handle. That's it. Yun lang. Thank you so much. Mag-church tayo para lagi tayong i-bless ni Lord. Ingat kayo mga friend. Thank you so much. Good morning everyone. God bless. Thank you. Aura-aura tayo ngayon para mag-church. Hi guys. Hi sir. Kasi katatapos lang ng church namin. Siya kaninang umaga siya nag-church. Tapos ngayon ako yung huling second batch ng church. Tapos hintayin namin si Ashton kasi meron din siyang sariling time para sa children worship naman. Tapos humabol pa itong, magbabasa-basa na naman ako. Humabol pa si kuya. Naisip ko, sabi ko, sama ko na nga yung comment niya, magtanong niya, kasi total nabanggit ko na rin naman yung mga credit card, tapos yung line of credit. Sabi niya dito sa kanyang isingit ko na rin, sabi niya, ha ha ha, sabi niya ganyan, comment niya, sana ipakita mo rin yung statement ng credit card mo at dapat yun ang background mo. Kaya lang problema kasi, hindi ko alam mag-background. Paano yun? Diba nakikita ko rin yun eh. Parang green screen tas background kasi hindi ako mahilig marunong sa editing. Yung ko nga, mga video ko nga kung ano na lang yung nandun eh. Nagja-jump pa minsan kasi hindi ko nga alam mag-edit. Dati na gagawa ko yung edit sa computer, ngayon hindi na. Sa cellphone na kung anong video ko, yun na yun, point na agad siya sa upload. Si kuya, shout out sa'yo. Sige, pakita ko. Challenge ito eh. Kung challenge niya ako, challenge. Yan, ilalagay ko siya sa screen yung aking Visa. Kikita mo dyan ang mga balance ko. Ayun, nga yan eh, meron na chinek ko rin kanina yung balance ko doon, yung mga bagong in order ko sa Amazon. Mga ka-Amazon ako. Tapos, dati, ito kung nakikita nyo dyan yung cashback. Dati, umabot yan ng 500 yung cashback ko. Hindi ko alam gamitin na pwede pala siyang gamitin sa pagbabayad ng bill mo, ng statement mo. Tapos, lagi yan lumalabas pag magbabayad ako ng bill. Sabi niya, do you want to use your reward? Tapos, kinakancel ko siya. Tapos, umabot na siya ng 500. Tapos, sabi ko, try ko nga gamitin. Sabi ko one time, try ko nga gamitin tong cashback na to. Tapos, pwede. Tapos, ngayon, mas mataas na ngayon yung reward ko. Mas hanggang ngayon, mataas pa rin yung reward ko. Mas mataas pa yung reward ko kaysa doon sa totoong
utang ko dyan. So, parang 109 something, di ba? Kasi, chinik ko lang kanina. Tapos, ang aking cashback ay, 157. Pwede ko yung pambayad doon. Pero, nandyan lang siya. Tapos, yung isa ko, pakita ko rin dyan. Kung nanood ka ng aking Costco episode, ay ito yung bill na yon, 464. Pumasok yan ng Monday o Tuesday yata, o alam pala ngayon, April 4 yan pumasok ng bill ko, updated sila. Tapos ngayon April 6 pa lang. Yan, bayaran ko na rin yan siya, diba? Kasi para walang interest, ganun kasi yung pag binayaran mo agad siya ng hindi siya mag-interest. Ang masama nito, wag mo naman na i-request kuya na yung savings ko, baka naman tanungin mo pa. Ano na lang yun, hindi mo ako matcha-challenge doon. Secret na secret talaga yun. Too much information na pag ganun. Sa credit total, ayan, kasi na-discuss ko na lang din naman, at least makita mo na okay naman ang aking kaya mangutang ulit ako, tapos bayaran ko ulit. Yan lang yun. Ganun. Ayan. At ngayon ay snowy. Ay parang raining ba ngayon? Kanina nag-snow, tapos bigla ngayon parang naging wet snow na. Thank you so much mga friend. Bye bye. Close na to, close na. Wala nang hahabol. Wala nang habol na tanong. Bye. Bye bye. Ang asawa ko Saturday work. Ayan. Ayaw niya pakita yung kanyang pagtitrading. Titrading siya mga friend. Sideline. Ayaw niya. Shh daw, shh. Kaya dalawa ng computer dyan. May palaptop pa nga dyan minsan eh.